Hey folks, just an update. So kakarating lang natin ng Cagayan de Oro. Then wala pa kasi tayong hotel for our first day kasi yung hotel dapat na ibubook ko dito for Cagayan de Oro for CDO, fully book nung first day ng paglapag ko dito. So dito sa Cagayan de Oro, yung Lim Cat Kai Hotel, parang ito yung pinaka upper level, higher tier hotel nila na meron dito. Hindi ko lang sure kasi nag-try ako maghanap. Aside dun sa Seda Hotel, ito yung next na maganda yung location. Nakapag-check-in na ako dito before, pero for work purposes. Let's go for a room tour. So pagpasok ninyo, yun yung door. And then, ito, may automated na siya. Touch na lang yan. Hindi siya LCD eh. Parang touchscreen something. Para mapindot mo kung clean, do not disturb. Ito naman yung ilaw sa hallway. Yan. Okay. And then, nandito naman yung card. So, may separate na card para for the power. And then, you have your glass here. Tapos, meron din kayong malaking cabinet dito. Ito yung cabinet niya. So, malaki naman siya. Meron dito, pero pina-open masyado. Ito yung vault. And then, ito yung mirror na malaki for OOTDs. And then, lahat ng rooms, I believe, meron ng iron. So, para hindi ka na mag-request. And then, your emergency light. And then, you also have your slippers. And then, hangers, extra pillow. And then, may basket for shoes kung magpapaklean kayo. And then, here naman, wag na tayong lumayo. May glass ulit. And then, your free tea and coffee. Of course, ito yung pang mainit na tubig if you want hot water. Pang ice. And then, you have your complimentary bottled water. And then, mug. And then, you also have your mini fridge. There. Pasok tayo kagad sa bathroom. So, ang linis ng bathroom nila in fairness. So, you have your 2 towels, face towels, dalawa din. And then you have your bidet. Meron ditong phone in case of emergency. And then you also have your toilet bowl. And you also have your toilet. And then your tissue. And you have this big mirror. Gusto ko yung malaking mirror dito kasi parang nagmumukhang malaki yung CR. The area itself ng bathroom, it looks big because of the end-to-end na mirror. And then, you have your sink, and then, you have your shaving kit, vanity kit, shower cup, dalawang dental kit, and then you have your hand and body lotion. It looks good, ha? And then, you have your hand towels. And then, meron din itong extra saksakan or socket for hair dryer, or mag-iron kayo ng hair. And then this is what I love. Ang linis ng bathroom. Sobrang linis ng bathroom at ang luwag. Spacious and clean. And then they have their bathtub and then that's the shower. Once we go inside further, makita nyo yung floor to ceiling halos na mirror. So puro mirror siya. So nagmumukhang malaki yung hallway. And then your big, I think this is a queen size bed. And then you have your mini couch. Pwede kayong mag-lounge kung gusto niyo kumain or magpahinga muna. And then, you have your TV set here. And then, meron naman dito sa gilid yung rack para sa inyong luggage rack. And then, if you go here, ito na yung pang-office. And then, another mirror and then a lamp. Diba? It's so nice. Parang sulit na siya for its price. Hey, good morning! So, kakain muna tayo sa buffet breakfast na meron tayo dito sa Lim Cat Kai Lux Hotel. So, ito yung view ng hotel. Mamadali lang tayo kasi malilate na ako. So, yun yung view ng hotel. Nandito tayo sa may Cagayan de Oro. So, that's Lim Cat Kai Mall. Tapos may Robinsons doon. Maganda lang dito sa may Lim Cat Kai Lux Hotel. Ang lapit niya sa mga malls tsaka sa mga bilihan.
Tapos kung makikita nyo doon, gusto kong kainan yung Cagayanon Restaurant. So, tingnan natin kung makakain tayo dyan ng mga authentic Cagayan de Oro dish or dishes. Yan tayo pupunta mamaya. Siguro lunch or dinner. Silipat na kasi tayo ng hotel mamaya. Kasi, medyo mahal. Okay, let's go. Kain muna tayo ng breakfast kasi 20 minutes na lang yata. So, let's go. So, kain muna tayo ng breakfast. Quick lang. Then, tingnan natin kung makapag-swimming tayo later para makita natin yung ibang facilities dito sa Limcat Kai Lux Hotel. Let's go. Ngayon, mag-check out na tayo sa Limcat Kai Lux Hotel. But before tayo mag-check out, I will give you tips paano ma-achieve yung light travel lang na walang check-in baggage. The first thing that you need to do is to check the baggage policy nung airline na sasakyan ninyo. For my case, AirAsia yung airline na sinakyan ko or napili ko going to Cagayan de Oro. So, a year ago ko pa nabili yung ticket through BDO Travel Sale. So, sobrang helpful nun. So, I'm very grateful sa AirAsia kasi they have an option to add a hand carry luggage. So, usually, di ba, ang airlines, ang standard naman, 7 kilos lang yung pwedeng hand carry. But for AirAsia, dito sa Philippines, you can add another 7 kilos. So, that's a total of 14 kilos na hand carry. So, meron ka ng 14 kilos. So, swak na yun for 4 days and 3 nights or quick trip dito sa Philippines. For the case of AirAsia, hindi nyo pwedeng i-maximize yung 14 kilos for one baggage lang. So, meaning, as per their policy, kung 14 kilos yung hand carry ninyo na baggage, dapat hahatiin nyo siya into 2. So, you have your main baggage na hand carry which is 10 kilos maximum. Tapos, yung isang hand carry nyo is 4 kilos. Again, magbasa muna kayo ng baggage policy kasi mamaya, bida-bida kayo tapos magkakramin kayo dun mismo sa airport. So, ang ginawa ko, I have my main hand carry na baggage which is my backpack na ilang beses kong sinukat sa bahay na hindi siya lalampas ng 10 kilos. And then, I have my small bag. This is my small bag. So, dalawang bag lang yung dala ko. Para ma-achieve nyo yung light travel, you have this one. Andito yung mga important na gamit ninyo, phone, wallet, money, and everything. Ito siya. Tapos, dapat medyo may space din ha, para if ever na mag-over dun sa main na hand carry baggage, pwede nyo pa siyang ilipat dito. Tapos, by the way, may mga sukat siya ha. Pag pumunta kayo sa baggage policy ng AirAsia, may sukat yung bags. Yung small bag mo, dapat nasa ganito lang. Hindi yung super laki din na kasing laki ng main baggage mo na hand carry. Tapos, yung hand carry ko is this one. Again, before ako pumunta ng airport, sinukat ko talaga siya. Kung ano yung sukat na nakalagay sa baggage policy, hindi ko lang matandaan kung ano yung pinakasukat. Binetro ko to actually.
yung lapad, yung taas, at saka yung width, yung gano'ng kakapal. So, ito yung bag na dala ko. Nabili ko tong backpack na to sa Cebu. Sobrang helpful kasi ang daling mag-pack, ang daling mag-ayos ng gamit kasi ang dami niyang pockets and then manipis lang din siya. Tapos may mga secret pa or mga secret. Hindi naman siya secret. Parang may mga extra pocket pa dito para kung may mga important things ka nalalagay, malalagay mo. Ang dami niya talagang suksukan. So, sobrang perfect tong Nike bag na nabili ko sa Cebu. Tapos ang ganda pa ng design, color brown. And then, so, okay na tayo sa baggage policy. And then, second is, na-tip ko, dapat yung gamit ninyo sa loob is naka-pouch na siya. So, here is my toiletries. Lahat ng toiletries ko nandito na. And then, by the way, for the toiletries, hindi dapat lalampas na 100 ml yung mga toiletries ninyo. Toner, yung facial wash, cleanser, at kung ano-ano pa. Dapat hindi yan lalampas ng 100 ml. Alam nyo na yan, sa airport, bawal ang liquid na lampas 100 ml. So, ito yung pouch ko for my toiletries. And then, ito naman yung mga extra clothes ko. Nilagay ko siya dito. So, kasama dito yung pang-swimming, if ever masuswimming ako, tsaka extra shirt, at tsaka, extra shirt, tsaka pang-swimming. And then, yung main pouch ko naman, which is this one, ito na yung damit ko na kalkulado ko for 3 days, for 4 days and 3 nights. So, isang t-shirt lang per day, tapos meron lang akong rotational na 3 shorts. Dapat actually 2 shorts lang yung dadalhin ko. Kaso, ginawa ko na lang 3 na rotational kasi nga mag-activity tayo or pupunta tayo ng Dahilayan Nature Park. So, baka maputikan, baka mabasa. So, meron na lang akong extra shorts just in case. So, yun lang siya. Tapos, aside doon, so meron lang akong 3 pouch. My main pouch for my damit, extra damit for my second pouch, and then my toiletries, this one. And of course, lahat ng mga gadgets ko, lahat ng mga chargers, lahat ng mga gadget related, andito siya lahat. Okay? And then, ganito kalaki yung bag sa loob. So, madali ko lang siya mailagay. So, lalagay ko lang dyan, since naka-pouch naman siya, madali ko nang mailalagay dito, madali ko din makukuha. And then, I also bring laundry bag. Pag may marami na akong damit, ililipat ko na lang siya doon. My third tip will be bring, anong tawag na to? Ganito, extra na lalagyan. Kasi, kunyari, mag-grocery kayo. So, lahat ng mga bibili nyo for 3 days and 2 nights na uubusin nyo, snacks, ganyan, pwede naman kayo mag-grocery, pwede nyo nalagay dito. Dapat maximum of 2 na gamit lang yung hand carry ninyo. So, eto, yung hand carry nyo mismo, pwedeng ilagay nyo na lang din sa loob. Tapos, kung meron kayong things, basta maximum of 4 kilos lang. Kasi 10 kilos and 4 kilos lang yung pwede. I think ito parang pasok to dun sa second na hand carry na pwede nyo dalhin for 4 kilos. But, sukatin nyo na lang to be sure. Madala kayo ng exact na eco bag na pwede for small bag. And then, my fourth tip will be, huwag kayong magdala ng mga malalaking items na hindi naman nyo kailangan. So, kailangan dalhin nyo lang yung mga kailangan ninyo for your trip. Damit, sunblock, at kung ano-ano pa. Huwag na kayo mag-overthink. Kung ano lang yung kailangan, yun lang yung dadalhin. And lastly, i-check nyo din yung mga items na hindi nyo pwedeng dalhin sa airport. Siyempre, yun yung mga 100 ml and above na liquid or mga lalagyan. Tapos, i-check nyo lang din yung mga other things na hindi nyo pwedeng dalhin kapag ka-check-in baggage. By the way, ang isa pang gusto ko pala sa bag na to is meron siyang lalagyan ng laptop dito sa gilid. So, kung meron kayong maninipis na laptop, kung meron kayong mga laptop, pwede nyo lagay dito. So, yun din. And then, I think kailangan nyo mag-invest. Hindi pa pala last yung fifth. Yung pang-anim is kailangan nyo mag-invest sa magandang travel bag. So, it's a make or break yan ng trip ninyo kung
meron kayong maganda na bag. Kapag ka nagtipid kayo sa bag, tapos in the middle of your trip, napunit, nasira, extra gastos. Tapos maghahanap pa kayo ng bag ulit. It will cost some time then for you na maghanap ng bag and all. So yun din pala, you need to invest sa magandang travel bag. Of course, mas maganda kung bibili tayo ng quality kahit medyo may kamahalan siya. Pero kung alam naman natin na magagamit natin siya na matagal at ma-ROI natin siya, better. Tapos ang gusto ko din sa bag na to, by the way, this is not sponsored ha, Nike. Tapos, binili ko po to. Tapos, meron din siyang lagayan dito. So, kung meron kang maletang dala, pwede mo isabit doon yung bag, hindi siya malalaglag. Sobrang nagagandahan ako sa bag na to ng Nike. So, ito siya. Tapos, I have my alcohol. So, yung alcohol ko dito, by the way, it's 50 ml lang ha. Hindi to lalampas ng 100 ml. So, ayun lang. I think one of the benefits if you will travel light is super easy and efficient and seamless travel in terms of pag nakapag-check-in na kayo sa mobile app ng airline ninyo, dire-diretso na kayo. Now, I really understand why do foreigners prefer na dalawang backpack or puro backpack lang sila. Kasi mas mabilis. Dire-diretso ka na, hindi mo nahihintayin yung baggage mo dun sa carousel. Lalabas ka na lang ng airport and then you're done. Check-in naman, you don't really need na pumunta sa counter kasi kung nakapag-check-in na kayo sa mobile app at meron na kayong QR code and boarding pass na digital, pwede na kayo dire-diretso pass through the security and everything. Kung international immigration, okay na yon. So, yun lang. Tapos, aalis na tayo ngayon para naman lumipat ng hotel. Quick room tour dito sa may Red Planet, Cagayan de Oro. So, ayan yung emergency or fire escape plan. Tapos, you have there yung pang door handle kung gusto nyo malinis yung space. By the way, every 3 days lang sila naglilinis dito sa Cagayan de Oro. So, kung less than 3 days lang yung stay nyo, hindi malilinisan yung room ninyo. And then, ayan yung lock. And then the usual, nandyan nyo i-insert yung card and to control the aircon. And then this is our room hallway. You have here your hair dryer and then yung mirror, mga OTD. And then you also have here your bathroom. Simple lang yung bathroom. Of course, you have your bidet and then your sink here. And then you have your mirror. And at the same time, dito naman yung shower area. So, yung shower area is simple lang siya. You have your shower and then lagayan ng soap and then yung all-in-one shampoo, shower gel, and conditioner. Ganun lang siya. Malinis naman siya and okay. Kasi sagdat lang naman ako dito sa Cagayan de Oro. Let's proceed now going sa room. So, from hallway sa door, makikita nyo kagad yung bed. Sorry, medyo magulo yung bed. Ang dami kong gamit dyan. So, you have your aircon, TV, and then walang cabinet. Open cabinet style siya. Malamig naman yung aircon, tas may mga hanger dyan, and then you have your curtains there. Then, you have your 2 tables, side tables sa bed. Tapos, you have your, di ko alam kung king size to ba. Feeling ko double bed lang to, yung size ng bed. And then, meron kayong side table dito na naibababayan. Kung gusto nyo mag-laptop, mag-edit, or mag-work, yan lang yung table na available. And then, you have your vault here. So, by the way, lahat ng Red Planet Hotels is same lang yung configuration ng rooms. May lamp sa dalawang gilid. And then, your big mirror doon sa bed. Tapos, yun na siya. Yun lang yun. Simple lang siya. Hey folks, download the AirLalo app for your internet data needs. You can conveniently select a specific country, global, or regional countries.
The more you purchase, you earn air money that you can use for your next purchase. Use my referral code Carlos1400 to get $3 discount on your first purchase. So currently, nandito na tayo sa may Museo de Oro. Ito yung isa sa mga nilook forward kong puntahan dito sa may Cagayan de Oro. Sa loob siya ng Xavier School Ateneo de Cagayan, kung tama yung aking pronunciation. Tapos dito, sobrang interesting kasi meron silang magagandang items na pine-preserve nila. Tapos pinapangalagaan nila dito. So, one of which, papakita ko sa inyo is itong mga ganyan, yung mga gamit ng mga natives dito. Pakita ko muna sa inyo isa-isa. So, pagpasok nyo, merong introduction kung ano yung makikita nyo dito sa may loob ng museum. So, parang introduction of what you can see inside. And then, you'll see here different parang mga items from Mindanao din. So, we have Maranao Decorative Kettle. So, just imagine, ganyang kalaki yung kettle nila before. So, sa atin, di ba, maliit na lang yung kettle natin na lutuan ng mainit na tubig. Tapos, this one naman is interesting as well kasi ito yung different hats ng mga leader. So, higay nun, Datu head kerchief, tapos, bilaan head kerchief. Tapos yung isa is tausug male head cloth. So parang yan yata yung mga hat ng mga leader. Tapos dito, ito naman yung map sa, I think sa Mindanao, kung saan yung makikita yung iba't ibang mga ancestral, natin, mga tao-tao. Kung ano man tawag nun. So, ang tawag dyan ay Ethno-Linguistic Map of Mindanao. So, ang alam ko lang dyan is yung mga Manobo, tapos yung mga Tausug. Tama ba? May Tausug ba dyan? Higaynun. Kasi yun yung mga nababasa natin, nakikita natin sa Hekasi book. Aminin nyo, yung mga Hekasi, ganyan, Araling Panlipunan, AP. Pero super interesting nito yung mga musical instruments. Kasi ito, katulad nito, yung mga ganyan, mga kulintang, nakikita ko lang yun sa book. Pero now, nakikita ko na siya in person. In person? Nakita ko na siya as in sa personal. So, ito parang balat siya ng animal. Tapos itong kulintang, ganyan, meron din ganyan. And then, ito ang interesting nito. Bago tayo pumunta dyan, ito, first time ko makakita ng kudyapi. Sinong hindi makakaalam sa kudyapi? Eh, di ba yun yung nasa book ng Aralin Panlipunan or Hekasi? Ayan pala yung itsura ng kudyapi. As in sa personal, para siyang crocodile. Pero napaka-intricate ng design. Intricate! Sobrang grabe detailed. Tsaka, ang interesting lang to see this in person. Pero ito talaga, na isa sa mga nag-caught ng eye ko, itong Bang Cacao, it's Matig Salug Manobo Suspended Percussion Log. So, parang may ginagamit dyan na, may ginagamit dyan na ganyan. Tapos, itatama mo yan dito sa may log. Tapos, may sounds na magpo-produce. So, ganyan siya. And then, of course, meron din dito, of course, mga different flute. Types of flute ng ating native kababayans. Native kababayans. Dito sa may Mindanao. So, merong pulantag. Tsaka mga bamboo flute. Siyempre, diba, rich yung Philippines sa bamboo. So, mostly bamboo or logs. Yun yung mga ginagamit sa mga gamit-gamit dito sa Pilipinas noong unang panahon. Ito tingnan nyo, para siyang snake skin. Actually, snake skin talaga siya. And then this one is mga harp. So, gawa din siya sa
Anong tawag nito? Gawa siya sa may kawayan, yung mga harp. Iba-ibang harp. And then if we go here, ito yung um, subsistence implements. So, hunting, gathering, and farming. So, yan, pag mag-hunt na sila, mostly para siyang mga spear na may barrel na shape. And then ito, 'di ba? Ito ginagamit to para makakulong ng mga crab or mga fish. Tapos ito naman, ganun din. Sin yung mga edge niya, oh, matatalim talaga. Ito naman gawa sa bamboo na parang arrow. And then, yun parang maliit na bolo. So yan, para siya mga barrel. And then, yeah, ito din. Parang ang unique nito, dalem. Ito naman si Solemput Selepet. Para din siyang barel, ganyan. Ito naman yung mga weaponry. Ate, itong mga weaponry, ang lakas maka once upon a time. Yung parang pag hinawakan mo, magkakaroon ka ng power ng dating commander ng mga native. Wow. So yan o, yan yung ginagamit nilang kalasag. O kaya naman yun, kalasag. Tsaka yung mga yung mga shield. Kelong, bosog. Ito parang archery. Archery. Yan yung ginagamit nila before. Ito naman yung espada. Pero ito ate grabe to. Yung design, it's a 10-10 for me. Ang ganda ng design. Tsaka yung yung spear. Tingnan nyo yung design. As in, sobrang detailed. Tapos na pa siya na preserve from here. Pero of course, we cannot touch it. It's Buriak. Meranao Decorative Ceremonial Spear. Yan siya. Ito yung Ritual and Divination. Alam mo ate, kanina, akala ko talaga dito sila nagiinuman. Pero no, dito pala sila nag-o-offer ng etong table na to is for ritual lang tsaka pag mag-o-offer sila. So parang ito yung altar nila. So ang cow, agusanin, manobo, ritual altar. Tapos yun yung mga ino-offer nila. Tapos yun yung itsura niya. Of course, we need to respect our native and culture. So, ito naman, parang nilalagyan siya ng food doon. So, nilalagyan siya ng food doon sa may ibabaw, may plate. Sinaengseng. So, meron ditong plate. So, dyan mo nilalagay yung offering yata or food. And then, this one din is interesting. This is Parangka Manaka Deity Doll. So, yan siya. Ito din parang drum. Ito lisag. Ito talaga powerful kasi ito yung mga weapons. So, grabe. I go for 10-10 dun sa weapon sa dulo. Wow. So, ito yung kampilan. This is a Meranao straight single-edged longsword used by warriors. Cristo lead, Meranao straight double-edged sword. So, yung itsura niya. Ang interesting lang to see and know this items kasi parang you get to learn more about the culture dito sa Mindanao and dito sa may Cagayan de Oro. And buto na lang na-preserve tong mga to. And of course, ito naman yung interesting things. Kasi ito naman yung household implements. Ito yung mga ginagamit nung sinaunang panahon. So of course, meron kaming ganyan sa bahay. Usong-uso pa rin yan. Ang tawag dyan ay
Tapisan, Tenduray hat. Ay, hat pala yun. Hindi pala siya bag. And meron din sarok. Tausog round hat. And then, of course, yung mga clay pot. And then, yung iba pa nilang ginagamit sa bahay. Ito is, ano to eh, yung parang mortar. And then, ito pa yung iba. Yan. Siyempre, ito na yung exciting part. So, ito na yung mga items nung ating mga sinaunang mga tao dito sa Pilipinas. So, ito na yung mga items ng ating mga native and local people dito. So, ganyan. And then, aside from that, meron din dito talaga yung actual na suot nila. Tsaka kung ano din yung actual na height nila. Para tayong nasa midnight at the museum. Yun ba yung movie na yun? Tapos gagalaw sila sa midnight. So anyway, ayan yung suot nila and then yun yung height nila, actual height. Sobrang interesting. And then ito din yung mga items na na-preserve nila. Yun yung mga sinusuot nila. So para din tayo nag-field trip, no? Sobrang happy lang ako sa mga ganito. And then this one, ito yung mga accessories nila, nilalagay nila sa hair. And then yung different ornaments, tama ba? Ornaments nga ba? Is this one. Tapos, ano to? Container. Lalagyan ng ano? Lalagyan nila ng sigarilyo. Rectangular tobacco container from Bukidnon. Ito naman is mga mortar. Of course, ito yung mga bag. Pero talaga yung winner. Traditional crafts. Diba? Ang galing. Galing nila dito. As in, napipicture mo, na-view mo kung paano talaga yung pamumuhay before, paano ba nila ginagawa tong mga traditional crafts. So nice.
1,000 kilometers away from home, and today I'm taking myself on a date at Casina Higala in Cagayan de Oro. Known by many as one of the city's top dining spots, and currently ranked #1 restaurant in Cagayan de Oro on TripAdvisor, I had to see if it lived up to the hype. With dishes ranging from 300 pesos to under 1,000. The prices felt reasonable priced, especially since most servings are meant for sharing. A great way to experience local flavors without breaking the budget, indeed. I had the chicken pastil and tiyula itom. I love the fresh fish and rich spiced broth of the tiyula itom, and the chicken pastil was savory with egg, flavorful but not too salty, simple, authentic, and definitely worth it. Adding up to my good experience will be the ambiance and then the interior of the restaurant, and of course, the good customer service that I have experienced. Up next is my day tour at the Hilayan Adventure Park in Bukidnon, home of the Philippines' first nature roller coaster. See you soon, Cocos! I'll also be sharing some DIY tips along the way, how to make the most of your visit and enjoy the experience fully. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Bye!